Kaibigan, nako po, totoo yan kaibigan. Guys, gusto po niyang balikan po guys ang mga hinuhulaan po ng ating mga kaibigan. Sinabi po ni kaibigan noong isang linggo na mag-ingat ang lahat dahil po mayroon pong masusunog na gasoline station, at kung magpapagas kayo ng sasakyan dapat po hindi po naka-lock, dapat close. Ngayon mayroon pong babala ang ating kaibigan na hindi pa nangyayari. Ano po yan kaibigan? Oo, naalala ko po yun, sinabi po ninyo. Mayroon pong building na biglang gumuho nito at mayroon pong mga mall na masusunog. Natapos naman ang kuan kaibigan, ang gasolina mo na naman daya nasunog. Unsa may posible na po ang musunod ani? Nais lang po ipaalala ng ating kaibigan na babala guys sa lahat po ng makapanood sa atin. Nangyari naman po. Kahit po batuhin mo man kami, kung ano man po ang hindi nyo nagustuhan na ipinapaabot ng mga kaibigan, kasi sabi ng ating kaibigan, huwag po kayong maniniwala dyan kasi po kaanib po daw ng diablo yung mga kaibigan po natin na kinakausap natin dito. Masakit po sa kanila yan, pero pagpapatuloy pa rin sila na magpapaalala sa tao. Kaibigan, pasensya na kayo Malaking tulong po yung sinasabi po ninyo. Tandaan po natin guys, yung sinabi ng ating kaibigan nangyari, meron pang hindi nangyari, pero sana hindi ito mangyari. Sinabi po ni kaibigan noon na dapat wag po kayong mag kampante kung saan po kayo pumupunta, lalo na po yung mahilig sa mall, kasi ang lindol guys, hindi po natin alam na bigla na lang po yayanig po ang lupa. Kaya marami po talagang namamatay dahil sa pagpapanik, di ba? Kaya ginawa namin itong pagpapaabot na nakita ng ating kaibigan. Mula nang nakita ni kaibigan na gaganap na po na mayroon pong isang gasoline station na pumutok at nasunog, at mayroon pang sasakyan na sunog. Yun po ay mga paalala po niya. Marami pang mga paalala ni kaibigan kasi na nais po niyang ipaabot, tulad po ng lindol, trahedya sa daan. Di ba sinabi po ng ating kaibigan, wag po kayong Bisaya is magtapok, no? Kasi mayroon pong biglang babanggaan, no? Biglang babangga yung sasakyan. Anong nangyari sa NAIA? Nangyari. Kaya dapat ngayon, mayroon pa po siyang natatakutan ngayon guys sa kalsada, kaibigan. Meron pa po daw magaganap guys na karumal-dumal na gagawin po. Meron pong isang tao magrorumentado sa daan. Nako, ito yung matindi guys. Meron daw magrorumentado dito guys, no? Meron po siyang nakita na hindi maganda sa kalsada ngayon. Meron isang truck na pwedeng magrumentado at maraming sasakyan ang sasagasaan at mga tao at marami pang magaganap na kasulti. Kung meron pong maipayo po nyo kaibigan, ano po ang pinakamaganda po dito na maipayo po nyo sa mga tao ngayon, lalo na yung mga tao na nagbibiyahe, ano po ang pinakamaganda na sabihin na po nyo kaibigan para po malaman po nila? Tandaan po ninyo guys, ang driver sa kalsada, dapat po meron po kayong mahinahon na ugali. Huwag kayong magpapadala sa init po ng inyong damdamin. Bakit po kaibigan? Pati pa ito. Totoo naman po talaga yan. Marami pong buhay po guys na nawala dahil sa kalsada. Alam po ba ninyo kung bakit? Ang isang sasakyan, ganito po. Kapag ang sasakyan mo ay magarang o maganda, kapag mayroon pong nakasagi lang ng kunti, lalo na yung mga motorista lang, iba po talaga ang pakiramdam po ng isang tao kapag ang kanyang sasakyan ay maganda o mahal. Iba po ang nasa isipan po nila yan. Minamaliit po nila agad ang mga tao na
nag-drive po ng mga motor lang, no? Marami po yung makakuha nito guys. Alam po natin kahit sabihin pa ninyo hindi yan totoo. Marami po yung nangyayari na ganyan. Hindi lahat na nagmumotor ay i-down po ninyo. Hindi po ninyo alam yung nagmumotor mas mayaman pa sa inyo. Kaya maraming napapahamak. No, kaibigan? Oo. Walang mawawala daw, sabi ng ating kaibigan, na magbigay tayo. Kahit ano po ang sasakyan na yan, kahit pangit yung sasakyan na yan, maging pinakamabuti, magrespeto tayo para hindi mapasukan at hindi tayo mabiktima ng dyablo. Kasi alam po natin kaibigan, napakarami na pong buhay ang nangamatay di sa kalsada dahil po sa gitgitan, dahil po sa pride. No, walang mawawala sa atin kung ikaw ay inubertikan ng isang kagang-kagang lang na sasakyan. Pagbigyan nyo. Tandaan po niyo guys yung babala ng ating kaibigan. Mayroong mangyayari pa na mas matindi pa dito. Abangan po ninyo ito. Pero kung hindi ito mangyayari, ibig sabihin nito hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Kaibigan, salamat po sa inyong mga babala ha. Nakakatakot po ito guys. Sa lahat po ng mga driver dyan, huwag kayong magpapadala. Kahit gaano pa kalaki ang sasakyan nyo, dapat po isa lang po ang pinakamabuting gawin po natin sa kapwa natin. Respeto. No? Marami nang napapahamak na mga tao ngayon dahil po sa pride. Kung meron pong mga tao na mabilis tumakbo, na mayroong mga sign po na parang emergency, pagbigyan nyo. Walang mawawala sa atin kung mapagbigay tayo. Marami po nadidisgrasya ngayon sa kalsada dahil po sa gitgitan, lalo na po ikaw ay na vertikan. Minsan po yung mga tao na, kasi tao lang tayo nagkakamali kapag tayo ay nag-drive, no? Akala natin hindi ilulusot, pero bakit lumusot? Kaya hindi perfecto ang tao. Advice po namin guys, mag-ipon tayo ng ugali na mahinahon. Kaibigan, mapagkumbaba sa kapwa. Hindi lahat ng mayaman na ang mga mahihirap ay ano tawag kaibigan? Oo, dili tanan na dato guys. Sayon lang pat yun ang mababang tao. Maraming mga tao na nakapatay ng mayaman. Kaya ito na paabot namin guys, babala lang po ito. Dahil po nakita po ng ating mga kaibigan na hindi maganda po sa kalsada ngayon. Dagang ka yung kinabuhi na wala. Number 1 na dapat hindi nyo gawin ngayon, ito po ang sabihin ng ating kaibigan. Last po ito guys na paabot natin ngayon. Uwi na tayo. Unang-una, kung meron kayong mga anak dyan na bisyoso, kahit lasing nag-drive, kung antukin kayo, magpahinga. Kung lasing, matulog. Huwag mag-drive. Kung sino man po yung mga tao ngayon na bago pa lang sa drive, huwag po ninyong ipilit sarili nyo na kaya po ninyong magmaniho sa lungsod o sa city kasi maraming mga sasakyan. Dapat po, kung kaya po natin na imaniho, no, dapat meron tayong experience na para wala tayong masagasaan po na mga inosente. Yun lang po. Alam po natin marami po makarelate nito na kikita natin yung babaeng vlogger, motovlog, si Yana. Anong nangyari sa kanya? Minamaliit po niya yung tao na kanyang pinapakyuhan. Ano pong nangyari ngayon? Nagka-problema siya. Kasi yung binangga niya, akala po niya porkit hindi, basta yung mga tao ba na porkit hindi formado, yun na po ang sasabi nyo. Wag. Anong nangyari ngayon? Pinagsisihan po niya ngayon guys. Maraming maka-relate nito na hindi dapat talaga nagawin po natin yung kabastusan nating ugali. Salamat po kaibigan sa mga advice po.